Ito pala si Marvin. Bago. Ako si Marvin, no? Just call me, ano na lang. Hockey. Kacho, mawala kwarta. So, magtatagalog ako, sana maintindihan yung Tagalog ko, kunti lang. Kasi Bisaya talaga ako from Davao talaga, no? So, i-share lang ako ang experience at akong kinabuhi please sa Japan. Katong wala pa ko yung ginoo sa akong kinabuhi. Sa buhay ko. Wala pa akong Panginoon sa buhay ko. And ito, dati, nung hindi pa ako nagsisimba, dahil inom doon, inom dito, nung nagsimba na ako, bali hindi pa yun, bali hindi ko na-diretso yun, bali yung makina ko, umalis sa bahay, pumunta sa kapatid ko doon sa may Toyota, then ako lang mag-isa sa bahay, nasa kwarto ako, habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko si Helen na naka-live. Then Sunday siya. Tapos sabi ko kay Sis Helen na kakaumpisa nyo lang ba? Sabi niya, yes, baka makahabol ka pa. Hindi ako nagdadalawang isip na pumunta ako doon sa kanila. Simula nun, sunod-sunod na yun, linggo-linggo na ako. Hanggang ngayon, nagsisimba na ako. Dahil doon, nagsimula na nakilala ko yung Panginoon. Nung nakilala ko yung Panginoon, iba pala pag may Panginoon ka sa buhay mo. Yes, may mga barkada tayo. Yung mga barkada, nandyan lang yan pag meron tayo. Pero pag wala tayo, hindi sila maasahan. Hindi lahat, pero nasa 80% to 100% ang wala talagang maasahan. Unahin natin ang Diyos. Kasi ang Diyos ang pinaka-power sa tanan, sa lahat. So yun, nung nakilala ko na yung Panginoon, sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Kasi alam mo naman, dati si Raulo din ako. Away doon, away dito. Ganon. Nung hindi pa rin ako nagbago dati na totoo lang, nasaksak ako dito sa likod. Then, pagkatapos nun, nag-pray ako. Dati rin akong Catholic, no? Isa akong doon, kung alam mo yung sa Christian, no? Sa Kristan, yung nag-serve din ako doon. Nung dumating ako dito sa Japan, parang wala ng simbahan, parang walang Diyos na. Iba na ang ano ko dito. Nung nakilala ko sila, Brother John and Sis Helen, nagbago yung buhay ko. Bali dati, hindi ako marunong magdasal bago ako matulog. Tulog lang ako diretso. So ngayon, nakilala ko sila siguro. Utos ng Diyos niya na makilala ko sila na baguhin yung buhay ko. Nung nakilala ko sila, grabe na pasalamat ko sa kanila na binago nila ang buhay. Hindi naman sila nagbago ng buhay ko, bali ako talaga ang nagbago sa sarili ko. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Alam ko, hindi mo ako papabayaan. Kung mali-alay ko yung buhay ko sa iyo, Lord. I-guide ko sa tamang landas, sa tamang decision, Lord. Mga decision ako ng mga mali, tama, Lord. Especially sa pamilya ko ngayon. Yes, may mga pinagdadaanan tayo, pero pag magtiwala tayo sa Diyos, mawawala yan lahat. Hindi agad mawawala yan. Pero pag magtiwala ka lang sa Diyos, yes, magdasal ka lang. Walang imposible, basta may Diyos ka sa buhay mo. Amen. Yun lang, salamat sa atin lahat. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon